Side difference sa RFO and pre-selling, anong mga advantages and disadvantages nila? Ang RFO is ready for occupancy. Kanang imuhang gipalit na property, it may be house and lot, it may be condo, is at naa na siya, makita na dyan mo ang unit. Ours is where is siya ba? So when you buy it, you get what you see. Ang advantage ani is that nakita na mo ang project. Ang iyahang disadvantage is that medyo mahal na siya because nahuman naman siya. Depende na lang sa imuhang financial situation kung kaya mo siya bayaran. While naman ang pre-selling, ang iyahang pros, kay mas barato siya. Mas affordable ang iyang payment scheme. Usually, kay na mga 36 months to pay ang equity. Ang remaining balance, pwede mo i-cash after or pwede po mo siya i-bank finance. Depende sa developer. Ang medyo dihado or disadvantage about sa pre-selling is that dili po kasigurado kung katong ilahang gipang promise ba kay matuman. Naiuban na ingon nila ang turnover kay 5 years. Niabot na lang 7, niabot na lang 8 years, wala pa na turnover. Both are good options. Depende na lang po sa developer. Kay nadyo uban developer na kanabitang nindot kay sila og track record ba. Maabot ang panahon na ma-turnover na si buwang unit, pwede po mo siya ibaligya as RFO, ready for occupancy. So kung mahalin nimo siya, congratulations, you will make money. Every time you buy properties, guys, dapat naagay po kay sobra na kwarta na mabilin para liquid gihapon ka. Because one of the realities jud about properties is that if you want to liquidate it, medyo taod-taod jud siya bago nimo mabaligya. Tungod kay pipila lang man ang tao na naay mga milyones na makapalit sa imuang property and dili lang pud biya ikaw ang nagabaligya. Daghan po kay mga other sellers out there who are trying to dispose of their properties. If you have any other questions about finance, ibutang lang sa comment section.